Kailangan ng mga taong nakikinig ng mga pangako at salita ng Diyos, kailangan malakas ang faith kay Lord. Tandaan po natin, walang magagawa ang tao sa pwedeng gawin ng Diyos sa ating. Amen? Kaya sinabi dito ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Amen? Doon pa lang, sapat na ang pananampalataya na kapag ikaw ay tapat at nagtitiwala kay Lord, iingatan ka ng Panginoon. Iingatan tayo ng Diyos. Amen? Ito pa ang pangalawa. Kapag daw kinilala mo ang Panginoon, ang sabi dito ng Diyos, ililigtas niya tayo. Amen? Ililigtas ka niya. Sa mundong ito, walang ibang Diyos na pwedeng tumulong sa iyo at tumulong sa akin kundi ang nag-iisang Kristo ng ating buhay. Amen? Sapagkat siya ang nagtatag ng buhay ng tao. Siya ang nagtatag ng bansang Pilipinas. Siya ang nagtatag ng mundong ito. Amen? Kaya ang lahat ng bagay ay kamay ng Diyos ang may hawak. Amen? Kaya huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alinlangan. Ngayong araw na ito at sa mga susunod pang panahon, God is with us. God is with you. Sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon. Amen? Ang Diyos ay ililigtas ang taong tapat sa Kanya. Kaya nga po sa paglilingkod natin dito sa gawaing ito, lagi po naming pinapaalala sa inyo, kailangan maging tapat tayo sa Panginoon. May nakakakita o wala, kailangan gawin natin ang katapatan sa Panginoon sapagkat mahalaga sa Diyos ang katapatan. Paano po kung hindi natin nakilala si Jesus sa buhay natin? Paano natin malalaman na sa panahong ito ay ililigtas pala tayo ng Panginoon? Iingatan pala tayo ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga po na ikaw at ako ngayon ay nakaranas ng pag-iingat at pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Amen? Sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Kaya praise the Lord. Ang matindi pa po dito, sabi ng Panginoon, kapag naging tapat ka sa Kanya, kinilala natin siya. Ito po, kapag tumawag sila, laging handa ako na sila'y pakinggan. Amen? Sinabi ng Panginoon, handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema, sasaklolohan. Amen? Gaanyan po kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa lugar na ito, na si Jesus. Amen? Handa siyang sumaklolo, handa siyang samahan tayo kung meron man tayong mga alalahanin sa buhay. Handa tayong saklolohan ng Panginoon kung tayo man minsan ay nabibigatan sa buhay. Amen? Handa tayong samahan ng Panginoon kung minsan ikaw ay nagigipit, minsan ikaw ay nakakapos. Pero sabi dito ng Panginoon, kapag ikaw ay tumawag, amen, handa ang Panginoon na ikaw ay kanyang pakinggan. Amen? Kaya mapalad po ang mga taong tumatawag sa pangalan ni Jesus. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon sa John 14:14, amen? Kapag tayo daw po ay nanalangin, anumang hingin mo sa panalangin, sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ipagkakaloob ko ang iyong nais. Pag ang tao po, may ginagawa siya at excited siya dun sa ginagawa niya, nai-enjoy niya yung blessing. Tama po ba? Ganon din po sa Panginoon. Enjoyan mo lang yung relasyon mo kay Lord. Enjoyan mo lang yung pagiging anak ng Diyos sa paglilingkod natin sa Panginoon. Mai-enjoy natin yung mga reward, gantimpala at mga pagpapala ng Panginoon sa atin. Amen? Huwag mong pabigatan ng paglilingkod. Marami pong Kristiyano, pinapabigat ang paglilingkod. Diyos ko po, Domingo na naman, makanano kaya? Atin ko pa mong obra, atin ko pa mong lakad. Pinapabigat ang sitwasyon. Napakadali lang. Pag alam mo araw ng Panginoon, araw ni Lord, very excited ka dapat. Amen? Bakit? Hindi mo ba alam? Pag dumating ka, nakarating ka, ito yung finish line. Mula bahay hanggang dito, ang reward. Kapag nakadalo ka, sumamba ka sa gawain ng Panginoon, may reward si Lord. Amen? Dahil hindi ka nag-alala, nagtiwala ka sa Panginoon, bibigyan ka ng reward ng Lord. Ano pong sabi niya? Bibigyan ka ng mahabang buhay at titiyakin ng Lord, ikaw ay maliligtas. Amen? Ganun po, kabuti, ganun po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi siya marunong magpabaya. Amen? Kaya tatandaan po natin, tayo pong lahat ay mahal ng Diyos.
Amen? Marami pong Kristiyano ngayon nawawala ang kapayapaan dahil po nakatutok ang kanilang paningin sa mundong kanilang ginagalawan. Pero kung ikaw, ang tutok mo, ay yung ginagawa ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka mag-aalala dahil meron kang kapayapaan na galing sa Diyos. Amen? Kapag kilala mo si Jesus, tatawag ka lang sa Kanya, paalis mo sa Kanya ang lahat ng alalahanin mo, problema, kalungkutan, lahat ng kabigatan mo sa buhay. Surrender all. Amen? At pagkatapos po, mararanasan mo may kapayapaan na mangyayari sa ating buhay. Amen? Makikita mo po, mawawala yung worry. Simple lang naman po ang hinahanap ng Panginoon. Pagtitiwala. Amen? Panatag na pagtitiwala at paninindigan na kahit na anong mangyari, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? God is a God of strength. Ang Diyos ang nagpapalakas sa mga taong pinanghihinaan ng loob. Amen? Isaiah 40:31. Sabi po dito ng ating Panginoon, muling lumalakas ang taong nagtitiwala sa Diyos. Puro pagtitiwala ang kailangan po natin sa panahong ito. Huwag ka nang ibang maglagay sa puso at isip mo ng salita na galing kung kani-kanino. Ilagay mo lang sa puso at isip mo na magtiwala lamang sa Panginoon. Amen? Magtiwala ng lubos sa Diyos. Kahit kinakapos ka na, kahit wala ka ng pambayad, kahit hindi ka na makapasok sa school, sabi dito ng Panginoon, magtiwala ka, gagawa ng paraan ng Panginoon. Kapag nakita ng Diyos yung pagtitiwala sa iyong buhay, maaasahan mo, tutulungan ka ng Panginoon, aayusin ng Diyos ang buhay mo, at sigurado po, ikaw ay palalakasin ng Panginoon. Amen? Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is our strength. Amen? Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Amen? Siya yung laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Amen? Hindi po tayo hayaan ni Lord na magigipit ka. Amen? Importante po, tayo pong lahat ay malakas. Amen po ba? Kasi nga, nagpapalakas ang Panginoon sa ating buhay. Amen po? Kaya lagi po tayong magtiwala sa Panginoon. Amen? Kaya sabi po dito, sa lahat ng oras magtiwala sa Panginoon. Sa Kanya ilagak ang pasaning ngayoy dinaranas. Sabi po dito ng Panginoon, mga kababayan, ibig sabihin, nananawagan na ang Panginoon sa panahon po natin ngayon. Nanggigising na ang Diyos para ang tao po ay magbalik loob sa Kanya. Nagpaparamdam na ang Panginoon na talagang malapit na siyang dumating sa panahon po natin ngayon. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, sa lahat ng oras, magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Sabi nga po dito sa verse na to, Isaiah 42 verse 17, mabibigo at mapapahiya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Kung tayo po ay magpapakumbaba at mananalangin sa Diyos. Kung tayo po ay hahanapin natin ang mukha ng Diyos, hahanapin natin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kailangan ng tao po, huwag siya makontento na basta kilala lang niya ang Panginoon. Kailangan pinaglilingkuran talaga ang Diyos sa buhay ng isang tao. Amen? Pinaglilingkuran po, hindi mo lang siya kilala. Ayaw po, kilala ko naman ng Diyos eh. Hindi naman po ako masamang tao, maka-Diyos naman po ako. Amen? Kaya nakita natin dito na sinasabi ng Panginoon, hindi mo lang dapat siya kilala, kundi dapat pinaglilingkuran natin siya. Amen? Binibigyan natin siya ng time sa buhay natin. Binibigyan natin siya ng oras sa buhay natin. Amen? Kaya tayo pong nandito sa daigdig, sabi nga po dito sa Awit 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ay may-ari si Yahweh ang ating Panginoon. Amen? Siya lamang po ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Bakit? Sabi dito ng Panginoon, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Kaya ang pinapakita dito ng Panginoon, kung meron ka, huwag ka magmalaki. Kung meron ka, gamitin mo sa mabuti at sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga, pwedeng wash out ng Lord lahat ng meron sa atin. Kapag hindi po tayo napagkatiwalaan ng Diyos. Amen? Ang buhay ng tao ay isa lang. Hebreo 9:27. Ang tao pag siya'y namatay, isang beses lang.
Ang sumunod po doon ay ang paghukom. Kaya mahalaga ang buhay mo habang ikaw ay nabubuhay, humihinga, kailangan pinaglilingkuran mo yung King of Kings and Lord of Lords sa buhay natin. Amen? Bakit po? Darating ang araw, sabi po dito ng Panginoon, walang matitira, lahat mawawala, lahat kukunin sa atin ng Diyos, ultimo ang ating katawang panlupa, ibabalik natin yan sa Panginoon. Amen? Kaya sabi po dito ng Panginoon, lagi tayong magtiwala. Yun lang ang importante po dito. Amen? Importante, nagtitiwala tayo ng buong buo sa Panginoon. Kailangan yung pagtitiwala at pananampalataya nakikita sa buhay ng tao. Ano pa pong sabi dito sa Isaiah 45 verse 5? Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba pa. Tingnan niyo po, no? Amen? Walang ibang Diyos na pumunta dito sa lupa at siya'y umakyat muli sa langit, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen po ba? Kaya kapag tayo po, amen, nagtiwala, sabi nga po dito, Isaiah 44 verse 8, huwag kayong matakot, bayan ko. Alam mong pasimula pala'y ipinahayag ko na ang mga mangyayari. Amen? Kaya napakahalaga po, mga kapatid, nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Kasi dito po sa church po ibibigay ng Panginoon ang kanyang mga aral. Kaya pag ang tao hindi sumasamba, tamad maglingkod, tamad sumamba kay Lord, dumarating na ang mangyayari, darating na yung mga babala ng Panginoon, wala ka pang alam. Nag-worry ka na lang kasi nga wala kang alam. Pero pag ang tao po, punong-puno ng kaalaman, galing sa salita ng Panginoon, sabi po dito, huwag kang matakot, bayan ko. Alam mong pasimula pa'y ipinahayag ko na sa iyo ang mangyayari. Amen? Kaya yung mga nangyayari po ngayon sa ating bansa, sa ating bayan, yan po'y simula na ang Diyos ay malapit na ang kanyang pagbabalik. Amen? Kaya habang tayo po'y naghihintay, mga kapatid, ang importante po dito, yung nasimulan mong paglilingkod kay Lord, tuloy-tuloy mo. Amen? Yung nasimulan mong paglilingkod sa Panginoon, tuloy-tuloy mo. Amen? Habang may pagkakataon tayong tumanggap ng salita ng Panginoon, gawin po natin. Amen? Upang sa ganun po, darating ang araw, darating na ang pagliligtas ng Panginoong Hesus. Makakasama po tayong lahat sa kanyang pangalawang pagbabalik. Amen po? Ang matyagang maghintay, sabi ni Lord, ay siyang maliligtas. Amen? Kaya mga kapatid, huwag po kayo magalit sa mga pastor kung lagi sinasabi, sumamba kayo, maglingkod kayo sa Diyos, maging sunod kayo sa kalooban ng Diyos. Huwag po kayo magagalit sa mga pastor o nangangaral ng salita ng Panginoon, sapagkat tinuturuan lamang po namin kayo, sapagkat ayaw ng Diyos na ang tao po ay mapunta sa wala ang kanyang pinaghirapan. Amen? Huwag nating sayangin ang araw at panahon at oras at lakas na ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Hanggat maaari, huwag mong ipagdamot ang araw ng pagsamba sa Panginoon. Hanggat maaari. Amen? Kaya sinasabi dito ng ating Panginoon, hanggat kaya nating maglingkod, hanggat may panahon ka pang maglingkod sa Panginoon, gawin mo. Kaya yung nangyayari po sa buhay mo, tinitest lang ng Panginoon kung hanggang saan ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Kung hanggang saan ang pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Kaya tatandaan niyo po yan, mga kapatid. Sa totoo lang, wala na pong pagkukulang ang Diyos sa lahat ng tao sa mundong ito. Dahil lahat na po, napahayag na ng Diyos sa buong mundo ang salita ng Panginoon. Amen? Minsan nga po yung nagpapahayag, wala na po sa salita ng Lord, nagpapahayag pa rin ang salita ng Panginoon para lang, malinlang ang taong gustong ilagtas ng Diyos. Kaya tayo po mga kapatid, hindi lahat ng napapakinggan natin sa Facebook, naririnig natin sa Facebook, ay sinusunod natin at tinatanggap natin. Bakit po? Ito ang tanong, kilala ba nila kayo? Followers ba nila kayo? Nakikita nyo ba yung church nila, yung kanilang paglilingkod? Nakikita nyo ba yung buhay nila at naniniwala kayo sa kanila? Ay, totoo nga, ang galing mag-preach nito. Mas magaling pa kay pastor. Ang tanong, nakikita mo ba yung buhay ng taong hinahangaan mo dahil sa preaching, dahil ang galing? O kaya naman, ay gusto ko to, walang bawal.
O kung gusto mo yun, o ayaw mo ng kaligtasan. Kung gusto mo ng kaligtasan, doon ka sa totoo. Doon ka sa totoo na kung saan pinapahayag ang katotohanan at ang buhay ay sa Panginoong Jesucristo lamang. Amen po? At maging totoo po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Maging tama ang puso natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Dahil po sa panahong ito, wala na tayong pwedeng sisihin. Hindi na natin pwedeng sabihin kay Lord, Panginoon, ba't hindi mo ako inabot nung ako'y nabubuhay? Panginoon, ba't hindi ko narinig ang mga salita mo nung ako'y nabubuhay? Narinig mo, nagbingi-bingihan ka lang. Narinig mo, hindi mo lang sinunod. Narinig mo, pero ayaw mo lang tanggapin. Kasi nga, gusto mo pa yung buhay mo. Amen? Gusto ng Panginoon, trust in the Lord all the time. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Lahat ng bagay, lahat ng makakabuti sa atin, gagawin ng Diyos. Basta sumunod ka lang. Sumunod lang po tayo sa Kanya. Amen? Napakaganda po ng pangako at salita ng Diyos. Narinig natin ang Kanyang sinasabi ngayon. But meron lamang po tayong dapat gawin at sundin upang makamit natin ang bawat pangako ng Diyos na nakalaan para sa ating lahat. Amen po? Isaiah 30 verse 18, ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Amen. Alam niyo po yung mga salita ng Lord? Kung talagang nagbabasa lang po kayo ng salita ng Panginoon, sobra po, maiibig mo ang Panginoon sa buhay mo. Hindi siya magiging pangalawa, pangatlo. Kasi alam niyo po, kung mababasa lamang ninyo ang mga salita ng Panginoon, patungkol po ito lahat sa atin, concern ng Panginoon. Concern ng Diyos ang salita ng Panginoon sa tao. Hindi po ito para saktan ng kalooban mo, hindi para parusahan ka, hindi para apihin ka, kundi ang salita ng Panginoon, ito po'y sa atin na makakabuti, makapagbibigay ng pag-asa, makapagbibigay lugod sa Panginoon ang Kanyang salita. Kaya na, alam niyo po, sa totoo lang, lagi namin sinasabi sa inyo, magbasa kayo ng salita ng Panginoon. Ang sarap ma-in love kay Lord. Ang sarap magmahal, ang sarap mahalin si Lord. Kasi pag minahal mo ang Diyos, alam niyo po, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan, at hindi ka niya itataboy sa oras ng iyong pangangailangan. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Mahal ka ng Diyos kahit nagkukulang ka minsan. Kahit minsan nagtatampo ka kay Lord, mahal ka ng Panginoon. Sa panahong pong ito, wala na tayong magagawa. Pero ang Panginoon na si Kristo ay marami po siyang pwedeng gawin para sa ating lahat.